Sa nakaraang episode nga natin ay nagkita si Carol at ang ating bida, pero umalis din naman si Carol bago pa makapagsalita si Shu, matapos nito ay tinangay ni Shu ang squirrel upang maumpisahan na umano ang kanilang plano, para mahuli ang spy na nagmula sa Looniverse. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay tinatanong ni Shu kung gaano umano kalawak ang kaya sakupin ng abilidad ng squirrel, o kung hanggang sa gaano kalayo ang maaabot ng kanyang abilidad, upang patulugin at dalin sa Dreamland ang mga tao. Agad namang sumagot ang squirrel at sinabi na 2 kilometro lamang umano, at hindi nga makapaniwala ang ating bida na masyado umanong maliit ang lugar na kayang sakupin ng abilidad ng squirrel. At na-shock na nga lang ito matapos maliitin ng ating bida ang kanyang abilida, kaya naman nakatanggap din ng negative points ang ating bida. Hanggang sa biglangang sumingit sa usapan nila si Xiaoyu, at sinabi niya na isang B-rank palang umano ang squirrel kaya hindi dapat magreklamo ang ating bida, isa pa ay hindi nga daw niya pwedeng sisihin ang squirrel sa pagiging mahina niya, dahil hindi naman siya binibigyan ng marrow fruit ng ating bida. Pero sinabi lang naman ni Shu na akala umano niya ay sapat na ang prutas na binigay niya dati, sabay labas sa kanyang mountain ang river seal, at sunod ay naglabas nga siya ng mga marrow fruit na agad namang kinukuha ng squirrel. Pero teka lang, wika naman ng ating bida na biglang nilayo sa squirrel ang mga prutas, at agad nga ding sinabi ni Shu na hindi nga daw tao ang squirrel, pero sigurado umanong magkakaroon din siya ng kaparusahan ng langit pag nag-breakthrough siya sa A-rank. Sinabi nga din ni Shu, na hindi pa umano siya nakakakita ng nag-breakthrough sa A-rank na hayop, sabay tanong kung hindi daw kaya makatulog ang lahat ng taong makakarinig sa echo of force ng squirrel matapos siyang mag-breakthrough. Hindi kaya maging katulad din siya ni Chaos, wika naman ni Zuan, sabay sabi na baka hindi din daw pala umano, dahil mas mataas na klase ng species ang mga dragon kaysa sa squirrel. Pero agad namang kinuha ni Xiaoyu ang squirrel at mga prutas, sabay sabi na kaysa tanungan sila ng tanungan, ay mas mainam kung hayaan ng mag-breakthrough ang squirrel, para makagawa na din siya ng dream world kung saan ay makakapaglaro sila o magagawa nila ang lahat. Tama, wika naman ni Shu. Sabay sabi na wag nilang kalimutan ang dahilan kung bakit nais niyang magamit ang abilidad ng squirrel. Agad na ding sinabi ni Shu na gisingin ng squirrel ang lahat, pag hindi naging epektibo sa Tagal-Universe ang abilidad niya. Ako na ang bahala at alam ko na ang gagawin, wika naman ng squirrel, na agad umanong gagawa ng dream world matapos kainin ang lahat ng mga marrow fruits. At ilang sandali pa nga matapos niyang maubos ang mga marrow fruits, ay agad na nagliyab ang aura na nagmumula sa squirrel, kung saan ay agad nga ding nagulat ang mga tao sa kalapit lugar, na napapatanong kung aurora o aurora glacier daw ba ang nakikita nila sa kalangitan. Maging sila Carol nga ay napansin din ng aurora sa kalangitan, habang ang iba ay hindi makapaniwala na nasasaksihan nila ito ngayon sa North America. Ilang sandali pa ay bigla na ngang nakakaramdam ng antok ang mga tao, hanggang sa tuluyan na ngang makatulog at maghilik ang mga ito, kung saan maging si Negrito at Zuan ay hindi din nakawala sa abilidad ng squirrel. Maging si Xiaoyu nga din ay nakatulog ng dahil sa abilidad ng squirrel, at habang buhat siya ng ating bida, ay sinabi nito na magsaya umano si Xiaoyu sa kanyang panaginip, dahil si Shu na umano ang baalang tumapos sa mga kailangan nilang gawin. Ilang sandali pa matapos niyang ibaba si Xiaoyu, ay biglang lumipad ang isang cultivator sa likod ng ating bida, na masyado ang gulat dahil bukod sa kanya ay mayroon pang ibang gising, sabay tanong na din sa kanyang sarili kung yun na ba ang nagmula sa Looniverse. Muli ilang sandali pa nga sa campsite nila Shu, ay napapatanong si Zuan kung nananaginip daw ba sila, pero sinabi naman ni Negrito na hindi umano niya alam, dahil tila wala nga daw pinagkaiba ang kanilang mga nakikita sa realidad. Hanggang sa biglang lumabas ang silawit ng squirrel, at sinabi nga nito na syempre nananaginip kayo. Sabay sabi din na pinag-utos umano ng ating bida na gawin niyang makatotohanan ang panaginip, para lahat ng mga mapunta sa panaginip gamit ang abilidad niya ay maniwalang nasa realidad sila. Hindi naman makapaniwala ang dalawa na nasa ilalim sila ng abilidad ng squirrel, na tinatanong kung nais ba nilang bumili ng Q-coins umano. Hanggang sa ilang sandali pa ay biglang napapatanong ang mga kalalakihan sa kung ano ang nakikita nila, habang ang babaeng nakaitim naman ay sinabi na napaka-cute umano ng kanyang nakikita. Ito nga ay ang squirrel na agad niyang hinimas at niyakap, kaya naman sinabi ng squirrel na layuan siya nito, ang kapal ng mukha mong lumapit at yakapin ako, wika pa nga nito, sabay tanong kung nakapag-avail na ba siya ng membership. Hindi naman makapaniwala si Negrito at Zuan sa pinapakitang ugali ng squirrel,
sabay sabi na kailangan umano siyang maturuan ng leksyon ni Xiaoyu. Agad ngang napalibutan ng mga kababaihan ang squirrel, kaya naman masyado ang inggit nila Zuan at sinabi na tigilan na niya ang pagbebenta ng Q-coin, at sakto namang naalala ng squirrel na kailangan pala niyang hanapin ang mga spy, dahil magagalit ang ating bida pag inuna pa niya ang negosyo. Pero may naisip naman na daw siyang paraan para hanapin ang mga spy, at agad nga itong naglabas ng madaming bulalataw na pinaulan sa mga tao. Sabay sabi na wala umanong mananatiling kalmado sa harap ng panganib, kaya hindi magtatagal ay matatagpuan o mahahanap niya ang mga taong may tinatago, o ang mga spy na pinapahanap ng ating bida. At mukhang tama nga ang squirrel, dahil nabuking din ang baklang ito matapos liparin ang wig na kanyang suot, habang si Negrito naman ay naiyak na lang matapos mapaikutan ng apoy, hanggang sa napagpasyahan nga nilang lumipad palayo sa mga umuyulang bulalataw. Samantala sa labas naman ng ginawang dream world ng squirrel, ay nakita ng lalaking ito na tulog ang lahat ng mga tao, kaya naman napapatanong siya sa kung ano umano ang nangyayari sa lugar na ito. Napapatanong nga din siya kung ang aurora ba sa kalangitan ang dahilan kung bakit nakatulog ang lahat, at kung ang aurora daw ba sa kalangitan, ay mula sa echo of force nang nag-breakthrough sa A-rank. Pero bigla nga siyang kinilabutan sa gulat, matapos na magkaroon ng pagsabog sa kanyang harapan, at ito nga ay kagagawa ng ating bida na hinahanap ang lahat ng spy mula sa Looniverse. Agad nga ding hinabol ni Shu si Titan, na napapatanong na lang sa kanyang sarili kung sino umano ang humahabol sa kanya, at kung bakit ayaw siyang tigilan sa paghabol. Habang si Shu naman ay naisip na uniform umano ng The Phoenix ang suot ng hinahabol niya, sabay tanong kung siya na kaya yung spy, at mukhang malakas nga daw ang hinahabol niya dahil hindi siya nadamay sa ginawang dream world ng squirrel. Hanggang sa binilisan pa nga ni Shu ang paglipad, para umano makita ang muka ng lalaki na bigla namang namuti ang mga mata, at naisip na mas mainam kung tumigil na muna siya sa pagtakbo o paglipad. At pagtigil nga nito ay na-realize ng ating bida na taga-Earth umano ang hinahabol niya, sabay tanong sa kanyang sarili kung bakit daw kaya ang leader ng The Phoenix, ay palipad-lipad sa kalagitnaan ng gabi. Pero bigla ngang sinabi ni Titan na kumalma muna ang ating bida, hindi ako kaaway magkakampi tayo wika pa nga niya, sabay sabi din na ilang taon na umano siyang undercover dito sa North America, at isa nga daw siyang agent ng China. Agad namang lumuwa ang mga mata ng ating bida, kasabay ng pagkakalaglag ng kanyang panga, matapos malaman na ang leader umano ng kalaban nilang organisasyon, ay isa palang agent ng kanilang bansa, sabay sabi sa kanyang sarili na pinaglalaroan na naman siya ni Nieting. Pinatigil naman ni Shu sa pagsasalita si Titan at kailangan nga daw niyang kumpirmahin kung totoo ang sinasabi niya, at agad na siyang tumawag kay Nieting, upang tanungin kung si Titan ba na leader ng The Phoenix, ay agent talaga ng kanilang bansa. Kinumpirma naman ni Nieting na agent umano ng China si Titan, sabay tanong sa ating bida kung nakalimutan na daw ba niya. Ang sinabi ni Nieting na hindi na niya kailangang alalahanin ang leader ng The Phoenix. Pero hindi nga daw alam ni Shu na yun ang ibig niyang sabihin, dahil sa ang pagkakaunawa nga daw ng ating bida ay isang mahinang nilalang at pangkaraniwang A-rank lang si Titan, na pwede niyang patayin anumang oras na magdulot siya ng problema sa kanya. Ilang sandali pa ay sinabi ni Shu na nakumpirma na umano niyang kakampi nga siya, sabay sabi na huwag siyang palipad-lipad sa alang-inang oras ng gabi kung gusto pa niyang tumagal ang kanyang buhay. Sabay tanong kung nauunawaan ba niya ang ibig sabihin ng ating bida, at tila nanliit nga siya sa harapan ni Shu habang sinasabi na nauunawaan umano niya, sabay takbo ng mabilis at sinabi na babalik na umano siya sa campsite ng The Phoenix. Habang iniisip na magmula ngayon ay maniniwala na daw siya sa chismis, dahil ang 9th Dragnet ay mayroon nga daw talagang malakas na killing intent, sabay tanong kung bakit daw kaya ang malupit na taong tulad ng ating bida, ang pinadala ng Dragnet and Snares para pumasok sa ruin. Samantala habang nakatingin naman si Shu sa mga natutulog na tao, ay naisip nito na ang The Phoenix pala ay tila branch na lang din daw ng Dragnet and Snares, at malamang sa yun nga daw ang dahilan kung bakit nais ni Zujin na malaman ng ating bida kung sino ang mga spy. Pero kung titignan nga daw niyang maigi ang lahat ng tao sa lugar, ay mukhang nakapasok o napunta din sa dream world ng Squirrel ang spy na nagmula ng Looniverse, kaya naman daw aasahan na lang niya si Xiaoyu at Squirrel na mahanap ang taong yun. Samantala sa dream world naman ng Squirrel, ay magkasama si Xiaoyu at Carol, na nagsasabing malaking eksena daw ang ginawa nila Xiaoyu ngayon. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na matapos umano ang huling bugso ng bulalataw,
ay maaari na silang mag-usap ni Carol noon, na sinabi namang sakto pala dahil may mga nais nga daw siyang sabihin at itanong kay Xiaoyu. Muli ay bumagsak nga ang malalaking bulalataw na nagdulot ng malakas na pagsabog, kung saan ay namatay o inakala nga ng mga nasa dream world na patay na din sila, matapos na mga sunod-sunod na pagsabog. Hanggang sa ilang sandali pa ay makikita nga natin ang lalaking ito, na agad ay tumayo matapos ang mga pagsabog na naganap, agad nga itong napapatanong sa kanyang sarili kung bakit buhay pa din siya, dahil sa pagkakaalam nga daw niya ay nadamay siya sa nangyaring pagsabog sa lugar. Hanggang sa bigla nga ding lumabas ang isang notification, at ayon nga dito ay ibabalik umano ng system ang lalaki sa nakaraan, kung saan ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay, para mabago niya ang kanyang tadhana. Kaya naman napapatanong ang lalaki sa kanyang sarili, kung kailan daw ba umano nagkaroon ng isang malaking kaganapan sa kanyang buhay, at kung ano daw kaya ang ibig sabihin ng system na magkakaroon siya ng pagkakataon na baguhin ang kanyang kapalaran. Hanggang sa unti-unti ngang nagbago ang lugar, at bigla na nga lang nagulat ang lalaki matapos ma-realize, na ito umano ang lugar kung saan siya nananatili bago siya magtungo ng Earth. Agad namang nakita ng squirrel ang panaginip at nakaraan ng lalaki, kaya sinabi nitong nahanap na umano niya ang spy na pinapahanap ng ating bida. Dito ay napapatanong pa nga ang lalaki kung ang katabi daw ba niya, ay ang isa sa mga lalaki na naging shadow warrior din katulad niya. Sabay tanong na din sa kanyang sarili kung nakabalik ba talaga siya sa nakaraan, at kung bakit daw kaya dito siya sa pangyayaring ito bumalik. Pero bigla ngang sumagot ang system sa kanyang mga katanungan, at sinabi nito na ang pag-regress o pagbabalik daw niya sa nakaraan, ay nakabase sa kamalayan o alaala ng host. At naisip nga ng lalaki na kung hindi umano siya naging isang shadow warrior, ay malamang sa naubusan na siya ng life force at namatay sa abyssal realm. At kung hindi nga din daw siya naging parte ng Shadow Warrior, ay malamang sa naging isang pawn o tauhan na lang siya ng kung sino-sino, na anumang oras ay itatapon o papatayin, sabay tanong sa kanyang sarili kung may saysay daw ba ang buhay niya bilang Shadow Warrior. Pero muli ay biglangang lumabas ang isang system, na nagsasabing pwede umanong mag-top up ang lalaki para ma-upgrade ang kanyang membership, at para na din makabili siya ng mga kagamitan na makakatulong sa kanyang paglakas. Kaya naman napapatanong na lang ang lalaki kung nananaginip daw kaya siya, dahil ang mga ganitong bagay umano ay malamang nga daw na mangyayari lang sa panaginip. Agad namang tinanong ng lalaki kung paano siya makakapag-top up, at nagkaroon nga ulit ng notification ang kanyang system, kung saan ay nakasaad dito na ang mga sasabihin umano niyang sekreto, ay pwedeng ma-convert sa pera upang makapag-top up at upgrade siya ng membership. Tinanong naman ng lalaki kung ang mga sekreto daw ba sa nakaraan niyang buhay ang tinutukoy ng system, at sinabi nga ng pilyo nating squirrel na oo umano, sabay sabi din na mas malaking pera umano ang kapalit, pag mahalagang mga sekreto ang sinabi o binahagi niya. Agad namang napaisip ang lalaki, sa kung anong mahalagang sekreto daw kaya ang pwede niyang ipagpalit sa pera, naisip nga din ito na wala naman siyang ibang mahalagang sekreto, maliban sa pagiging spy o tunay niyang pagkatao at ang kanyang misyon. Pero bigla ngang may nagliwanag sa tagiliran ng lalaki, at napasigaw na lang din siya matapos makaramdam sobrang sakit, at agad na nga lang ding naglaho ang lalaki sa dream world ng squirrel. Kaya naman napapatanong ito sa kung ano ang nangyayari, nais lang naman daw sana niyang makakuha pa ng ibang impormasyon, pero bakit daw kaya biglang nagising ang lalaki? Samantala sa campsite nga ng The Phoenix, ay biglang napasigaw ang lalaking ito matapos siyang magising, at dito nga ay sinabi niya na malamang umano sa gumana ang slave mark sa kanyang tagiliran, matapos niyang isiping magtaksil o ibunyag ang pagiging spy at misyon niya. Sabay sabi na panaginip lang daw pala ang lahat ng nangyari, at hanggang ngayon ay buhay pa din talaga siya, pero masyado nga daw makatotohanan ang mga napanaginipan niya kanina. Kaya naman agad na din siyang lumipad, at naisip nga niya na ang kakaibang liwanag umano kanina ang may dulot ng lahat, sabay sabi na kailangan na niyang makaalis dito, dahil pag nakapasok siya ng ruin at natapos ang kanyang misyon, ay magiging ligtas na siya. Pero bigla nga siyang nagulat nang mayroong umatake sa kanya, kaya naman agad siyang tumingin sa paligid upang hanapin ang kalaban na hindi naman niya makita. Hanggang sa biglangang nagtungo sa kanyang likuran ang ating bida, sa paglingon nga nito ay nakita na niyang patungo sa kanya ang kamao ni Shu na nababalot ng enerhiya, at naisip nga niya na hindi na umano niya ito maiiwasan. Kaya naman agad na lang niyang tinaas ang kanyang mga braso upang pigilan ang ginawang pag-atake ng ating bida, pero masyado nga ang gulat nito nang makitang nagkalamat ang kanyang spiritual tools,
hanggang sa tuluyan itong mawasak. At dahil sa nawasak nga ang kanyang spiritual tools, ay hindi niya kinaya ang pag-atake ng ating bida sa kanya, na nagdulot ng agaran niyang pagkamatay. Matapos namang magbigay ng negative points ang lalaki ay nalaman ni Shu ang kanyang pangalan, at sa pagbigkas nga niya ng Li Taiwan ay agad din namang inabsorba ng Gord ang espiritu niya. Matapos nito ay sinabi ng ating bida na dahil umano sa andito naman si Xiaoyu, ay siya na ang baalang magbasa sa alaala ng lalaki, pero sana nga daw ay makakuha sila ng mahalagang impormasyon, patungkol sa kanyang misyon at mastermind ng lahat ng nangyayari. Agad na nga ding ginamit ni Shu ang kanyang spacewalking upang makabalik kaagad sa kanilang campsite, at dito ay sinabi ni Shu na nakabalik na siya, sabay sabing kailangan niya ang tulong ni Xiaoyu. Pero mahimbing pa din naman ang kanilang tulog, kaya naman napapatanong ang ating bida sa kung ano ang nangyayari, sabay sabi na nahanap na umano nila ang spy pero bakit daw kaya tuloy pa din ang dream world. Napatanong na nga lang din si Shu, sa kung anong klase daw kaya ng panaginip ang binigay niya kila Xiaoyu, upang manatili pa din silang tulog hanggang ngayon. Napapatanong nga din ang ating bida, sa kung bakit umano kakaiba ang ekspresyon ni Xiaoyu sa kanilang lahat, sabay tanong muli sa kung ano kaya talaga ang nasa panaginip ni Xiaoyu. Samantala sa panaginip nga ni Xiaoyu ay magkasama pa din sila ni Carol, nang biglang dumating ang isang paru-paro, at sinabi nito na nahanap na umano nila ang spy kaya naman libre na silang mag-enjoy sa panaginip nila. Mabuti naman kung ganun wika naman ni Xiaoyu, sabay utos sa squirrel na paglaruan na lang umano niya ang iba, at tigilan na muna nito ang panunood sa panaginip ni Xiaoyu. At sa pag-alis nga ng paru-paro, ay sinabi ni Xiaoyu na madami umano siyang mga nais itanong kay Carol nung dalin siya sa World Tree, pero ngayon na daw ay naisip o alam na niya ang kasagutan sa mga yon. Sinabi nga ni Xiaoyu na alam na niyang binigay ni Shu ang World Tree kay Carol, at ang lalaki nga daw sa World Tree ay tagasilbi ng hari tulad ng mga puppeteers, o malamang sa isa din siya sa mga puppeteers wika pa nga ni Xiaoyu. At dahil nga daw sa tagasilbi ng hari ang lalaki sa World Tree, ay naging mabait ito sa dragon ng ating bida o kay Chaos, at hinayaan lang siyang kumain ng mga dahon ng World Tree. At ikaw naman wika pa nga ni Xiaoyu, na biglang sinabi na malamang sa bumalik na daw ang mga alaala ni Carol, patungkol sa ruin kung saan sila nagkakilala ng ating bida, gayon na din sa mga nangyari sa Japan nung nilabanan nila ang Kamishu at nung nasa Sardinia sila ni Shu. Paano mo nasabing bumalik na ang mga alaala ko, tanong naman ni Carol, at sinabi nga ni Xiaoyu na dahil umano sa masyado siyang tahimik. Sinabi nga din ni Xiaoyu na matapos umanong mabunyag ang pagkatao, o pagiging ninth dragnet ng ating bida, ay madaming mga chismis ang naglabasan sa online. Palihim nga din daw niyang binabasa ang mga chismis patungkol sa ating bida at kay Carol, sabay sabi na alam niyang hindi sila magkatulad, dahil si Carol daw ay masyadong expressive at prangka sa kanyang nararamdaman. Kaya naman kahit pa nung mga panahong nawala ang alaala niya, at muli siyang nagkagusto sa ating bida, ay gumawa siya ng paraan upang makapunta ng China at makita si Shu. Pero bigla nga daw nagbago si Carol ngayon, dahil matapos silang makabalik ni Shu mula sa Luniverse ay hindi pa din siya nagpapakita sa ating bida, nanatili nga lang daw sa Changbai si Carol kahit alam na niyang bumalik ang ating bida, kaya naman naisip ni Xiaoyu na bumalik na ang alaala niya. Kung hindi pa nga daw niya nakita si Carol nung nakaraan sa Changbai, ay malamang sa inisip na niyang sumuko na siya sa ating bida. Sabay sabi na hindi umano nagbabago ang tao ng walang dahilan, at muli ay tinanong nga niya si Carol kung may mga bumalik na sa kanyang mga alaala. Pero sinabi lang naman ito na malamang umano sa nagbago siya, dahil napag-alaman niya na mas nais ng mga lalaking Chinese ang pakipot, kaya naman muling tinanong ni Xiaoyu kung hindi pa din ba siya aamin. Agad na ding sinabi ni Xiaoyu na babaguhin niya ang kanyang tanong, sabay sabi na nung nakaraan umano, ay narinig niya si Carol na sinabing karelasyon niya ang ating bida sa nakaraan niyang buhay, sabay tanong kung ano ba talaga ang naalala niya, para maisip at sabihin ni Carol ang ganung bagay. Iniisip nga din ni Xiaoyu, na sino mang may kaugnayan umano sa nakaraang buhay ng ating bida ay hindi pangkaraniwang tao, at naalala nga din niya ang sinabi ni Commander Lee dati, na ang mga nangyari umano 18 taong na ang nakakalipas, ay may kinalaman o kaugnayan sa bagong hari. Halos lahat nga din daw ng mga tao sa Luniverse, ay iniisip at inaasahan ang pagbabalik ng kanilang hari, at dahil nga daw sa mga sinabi ni Commander Lee at mga ginawa ni Duan Mo Huangqi, ay masasabi ni Xiaoyu na hindi ganun kasimple ang mga nangyari o pangyayari sa Luniverse.
Naisip nga din ni Xiaoyu na malamang sa may kinalaman umano sa reyna ng Luniverse ang mga nangyari, sabay sabi na wala umanong naninirahan sa palasyo ng hari ngayon, maging ang reyna nga daw ng Luniverse ay biglang naglaho, kaya kung totoo umano ang mga sinabi ni Carol, nakarelasyon niya ang ating bida sa nakalipas o nakaraan niyang buhay, ay malamang umano sa reincarnation ng reyna ng Luniverse si Carol.